Sound. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Kanina pa ako napapangiti dun sa likod, parang naka-uniform ako ng mga sumasayaw kanina. Praise God. Pareho kami ng uniform ni Zach. Thank you sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin muna. Yes, Lord. Maraming salamat. Amang dakila sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Lord, sa mga awitin, sa mga pagtaas ng aming kamay, pag-indak namin. Salamat po at meron kaming kalayaan na magpuri. Meron kaming kalayaan na magbigay ng aming mga saloobin. Ano man po, may mga dala kami, Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito ay pawiin niyo po sa pamamagitan ng mensahe na pwede pong makapulutan namin ng iba yung kalakasan, iba yung karunungan, at higit sa lahat, Lord, marinyo kami. Renew our mind, spirit. At sa pamamagitan niyo po, Panginoon, gamitin niyo ang inyong lingkod bilang tungtungan ng inyong salita. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Maraming linggo na tayo nag-share ako tungkol kay Paul sa Church of Ephesians. So patuloy ito kasi napakaganda po ng mga encouragement ni Paul tungkol sa Church of Ephesians. Ano yung mga encouragement niya? After we rescued in Christ, we reconciled and rescued in Christ. Puro in Christ ang sinasabi ni Paul In Christ, in Christ. And then last week, kung narinig niyo po yung mensahe, built up in Christ. And today, the message is titled, Renewed in Christ. Renewed in Christ. Bakit puro in Christ, in Christ? Kasi dapat naman talaga tayong lahat ay nakikita sa atin si Kristo Jesus. No other than Jesus Christ ang naisa sa pamuhay ng bawat mananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ibang klase, ibang tao, kundi si Kristo Jesus. Now, kung narinig rin minsan rito, meron akong share dito, renewed in mind. Ang isang tao daw ay hindi nababago unless yung takbo, yung pag-iisip niya ay hindi rin mabago. They will not change their lives, no? Yung buhay ng tao unless their mind changes. Now, ito yung isang pwede natin makita ngayon. In Christ, our new outfit will exhibit new habits. Ano ibig sabihin dito ni Paul? Para nilagyan ko lang ng ganitong uri ng pwede natin baunin mamaya. Pag na kay Kristo ka, ang ginamit na passage ni Paul ay yung metaphor na damit o yung outfit. The wardrobe, yung damit natin. Sabi niya, meron tayong new outfit. Pagka tayo na kay Kristo, may bagong binihis tayong damit. At yung bagong bihis na damit na yun, yun yung magiging lifestyle natin, yung sa pamumuhay natin. That's why sabi rito, new outfit will exhibit new habits. So kailangan meron kang huhubarin at meron ka namang isusuot. Yan yung metaphor na gagamitin ni Paul dito sa Ephesians. Continuation to last week, Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Umpisahan natin, ano yung sinasabi ni Paul? Sa verse 17, so I tell you this, it's here. Paul was referring to the church of Ephesians and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. So maganda yung NIV translations. Ginamit niya insist. Parang pinamamanhik ko talaga sa inyo. Ang kausap niya rito, mga mananampalataya ng Ephesians. Ang sabi niya, kayong mga nilinis na ni Kristo Jesus, nung kay Kristo Jesus na, sabi niya, dapat hindi na kayo namumuhay katulad ng mga Gentiles. Pag tinignan mo, ano ba yung Gentiles? Ano ba ibig sabihin ni Paul dito, the Gentiles do? Ano ba yung mga gawin ng mga Gentiles? Gentiles sa ibang salin, parang ginamit pagans. Pagano, no? Yung mga namumuhay na walang Diyos, hindi sila naniniwala sa Diyos. Yan yung kanilang mga pamumuhay. Futility, ibig sabihin, wala silang iniisip. Naranasin niyo ba bago kayo nakakilala kay Panginoong Kristo? Gumagawa kayo ng kasalanan, parang baliwala lang sa inyo. Sige lang, gawa lang ng kasalanan, wala naman nakakakita Yun yung mga taong pagano, pagans ang tinutukoy ni Paul. Parang sinabi niya sa mga mananampalataya sa Efeso, dapat hindi na kayo namumuhay na katulad ng mga Gentiles. Gentiles ng panahon nila, they are non-Jews. Hindi sila Hudyo. The next verse, bakit? Pag tinignan mo, bakit? Ano bang klase sila? Sabi rito, sila raw yung mga nadiliman ng pag-iisip. Yung kanilang mga pangunawa nadiliman, and they were separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Yun naman pala ang dahilan ni Paul.
Sabi niya yung mga Gentiles, yung mga pagano, pinatigas yung kanilang mga puso. Sino ang nagpatigas ng puso sa kanila? Sila rin naman mga tao rin naman. Hindi ang Diyos, hindi si Satan, kundi yung sarili natin mismo. Yan, sabi ko nga kanina, di ba tayo, ang tigas naman ng puso natin ng araw Ang daming beses na may mga nag-share sa atin tungkol sa gospel, tungkol kay Kristo Jesus. Pero binabaliwala natin because of our hearts and our stubborn head, ang tigas ng ulo natin. Ang dami nagbabahagi sa atin. Pero anong napala natin, di ba wala? Pero dito sinasabi ni Paul, ina-address niya ito because they hardened, no? Their hearts and darkened their minds. Tama, pagka madilim ang pag-iisip natin, lagi tayo nasa kadiliman That's why, ang sabi nga ni Paul din, di ba? We are rescued from the darkness, dominion of darkness, into the light. Nalipat tayo sa buhay na may liwanag. Yun yung ginawa sa atin ni Kristo Jesus. Alam niyo si Paul, very rigid siya, very bold na si Paul talaga when it comes to gospel. Gospel, ibig sabihin, yung kaligtasang buhat sa pananampalataya kay Kristo Jesus dito sa krus ng Kalbaryo. Ephesians, alam natin sa Efeso, ito yung Asia Minor, no? Isa sa mga Asia Minor ng araw. Verse 19, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality. Ayan, matitindi sinabi ni Paul. So as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Bakit sinabi ni Paul to? Sa Ephesians kasi, yung mga tao noon, ng panahon nila Paul, namumuhay sila sa sensuality, ibig sabihin, wala silang pakialam. Alam niyo, nung panahon ni Paul, may mga Griego nung araw sa Greece, yung mga minor de edad, ibinibigay nila sa mga matatanda para magkaroon silang sexual activity. Can you imagine? Ganyang katindi yung karumihan, impurity ng mga tao noon. Kaya si Paul, galit na galit siya, sabi niya, dapat hindi kayo namumuhay ayon sa mga ganyang uri ng pamumuhay ng mga pagano o ng mga Gentiles. Wala silang pakialam. And even nung panahon nila, pumapatol sila sa mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Akala niyo ba sa panahon lang po natin ganyan meron? Nung panahon pa po nila Paul. That's why Paul write this letter to the Ephesians doon sa mga mananampalataya na ni Kristo Jesus nakakilala. Because nakakalubilo nila yung mga tao na pagano, ng mga Gentiles, na ganyan ang gawi, ganyan ang mga ugali, ganyan ang ginagawa nila. Lalaki sa lalaki, hindi na sila nasisiyahan sa opposite sex, kundi nagkakaroon sila sa lalaki sa lalaki. And imagine nagkakaroon po sila ng thinking man to animal. Grabe grabe pag inaral nyo ang Ephesians, ganun sila. And even today, sa panahon natin, sa dami ng mga nangyayari sa panahon natin, di ba, sa social media, ang dami talaga Sensualidad, makikita natin, indulge, ibig sabihin indulge. Nagpasasa na sila sa Tagalog. Nagpasasa sila doon sa kanilang mga gawi, na kalimitan para sa kanila, okay lang yan. Nandiyan na tayo. Parang, di ba, pag binabad, yung chicharon, masarap ibabad sa suka, di ba? Right? Pag binabad mo yung chicharon sa suka, lalo ang sarap. Sa kanila, parang ganyan, nagpasasa sila sa kasalanan na ginagawa nila and they were justified, okay lang yun. Kasi wala namang Diyos ang paggawa ng kasalanan natin, nag-justify yun, it means, napupunta tayo doon sa tinatawag ng ating, pag malayo ka sa presensya ng Diyos, tinihagdanan natin spiral. Yung hagdan natin spiral. Parang ganyan i-describe ni Paul yung kasalanan natin. Ganyan ka na, you are going to destruction. Doon ka na papunta talaga. Yung mga tao noon sa Ephesians, ganyan sila. They were living in sensuality. Wala silang pakialam. Sa verse 20, that, however, sabi ni Paul, is not the way of life you learn. Hindi yan yung buhay na natutunan ninyo. When you heard about Christ Jesus, and we are taught Him in accordance with the truth that is in Jesus. Para sinabi ni Paul, nag-preach nga ako sa inyo Di ba? Narinig ninyo tungkol kay Kristo Jesus, tinanggap ninyo, natutunan ninyo, at ibinabahagi nyo rin sa iba. Bakit? Ang pamumuhay nyo, nakikigaya kayo sa mga pagano, sa mga Gentiles. Dapat yung katotohanan na nakita nyo, nalaman ninyo, na-discover ninyo kay Jesus Christ, yung katotohanan na meron kay Kristo Jesus, yan dapat yung namumuo sa inyong puso. The truth that is in Christ Jesus. Ano ba yung katotohanan? Di ba sabi ni Jesus Christ, the truth shall prevail. If anyone is in truth, sabi doon, malaya ka na talaga. Pinalaya ka talaga dahil sa katotohanan. Verse 22.
You were taught, natutunan ninyo, with regard to your former way of life. Sabi ko kanina, ano ba yung former way of life nila? Namumuhay sila doon sa mga sensualidad. Wala silang pakialam sa pamumuhay nila kay gumawa sila ng mali o kasalanan. Ang sabi ni Paul, hubarin ninyo lahat yan. Put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Sino po rito sa inyo may mga duster na luma na? Sa bahay ninyo. May mga karsusilyo tayong lalaki, di ba, mga tatay. Meron tayong isang karsusilyo. Yung garter, lasog-lasog na, pero gusto mo pa rin isuot. Yung mga nanay, di ba, mga duster, sino rito? May mga duster na halos wala nang butas-butas na gusto pa isuot. Bakit? Kasi ang presko, right? Ang presko isuot Si Mrs. ko nga noon dati, dalaga naman yung kanyang underwear, wala ng garter talaga, pero gusto pa rin isuot. Gusto. Ang dami naman bagong panty dyan, di ba? That is natural. Kasi komportable raw. Parang tayong lahat. Sinasabi ni Paul, yung ating kinagawian, kinasanayan natin, dahil masarap isuot, komportable tayo, spiritually, ang sinasabi ni Paul, kailangan hubarin yan. Komportable ka kasi dyan And that comfortable, yan yun na bumubuo ng corrupted, deceitful desire. So pinahubad. Siyempre, hindi naman tayo hayaan ni Paul, sinasabi, tinuturo ni Paul, maghubad ka, naked ka lang. Kailangan may isuot, mga kapatid. Anong dapat isuot? The next verse. To be made new in the attitude of your minds. Tingnan ninyo, para mabago yung takbo ng utak natin. We have to put on the new self. Kaya sabi ko kanina, ang Lord hindi naman tayo hayaan na naked Right? May pinahuhubad sa atin. Ang sabi ni Paul, put off the old self. Hubarin, ito tayo old self. Hubarin natin to. Di naked ka ngayon dito. Pero ang sabi ni Paul, you have to put on the new self. May ibibihis tayo. Ano ibibihis natin? Galing po kay Kristo Jesus. The life that is in Christ. Kaya yung title natin renewed in Christ. May bago lagi. Kaya ang sinasabi ng Biblia, di ba, you have to put a new wine into new wine skin. Otherwise, pag yung bagong alak nilagay mo sa sisidlan na luma, puputok yun, it will burst. Nothing. Dapat may bago. That's why we have new. Si Kristo ganyan, sabi niya, to put on the new self. Ang ibibihis po natin si Kristo, hindi rin po tayo. Saan kayo nakakita ng tao na bago niya yung sarili niya? Ako, kahit ako mag-isa, sarili ko po, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko unless Jesus Christ Himself. Tinanggap ko sa buhay ko at ibinihis ko siya. Ang sabi dito, created to be like God in true righteousness and holiness. Huwag kayong magigilty-gilty mga kapatid kapag sinabi, may kasalanan pa rin naman ako. Sinabi na ng Panginoon yung dugo ko na nabuhos dito sa krus ng Kalbaryo, yan ang nagpapapurify sa ating lahat. Ang tingin sa atin ng Diyos, malinis tayong lahat just like His Son, Jesus Christ. Palakpakan nga natin si Jesus. Imagine niyo, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos because of His Son. Yung anak lang niya. Ngayon, pag binihis mo talaga si Kristo Jesus, then you are also purified, holy ka and righteous ka sa paningin ng Diyos Ama. Huwag lang mag-guilty-guilty. Kaya sabi, put on the new self. Sa Galatians, ano sinasabi sa Galatians? Tingnan sa Galatians, si Paul din nagsabi. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Parang pinapatungkulan ni Paul itong krus ng Kalbaryo. Noong napako si Kristo Jesus, kasama siya. Yung sarili niya napako din doon. And sabi niya, I no longer live in this tent, in this body. Sabi niya, hindi na ako itong nabumuhay ngayon. Sino? But Christ lives in me. Yung ginagamit pala ni Paul na buhay, kay Kristo na. So, ang sino man sa ating lahat, kasama tayo dito sa Galatians, ang sinutukoy ni Paul, parang tayo, nung tinanggap natin si Kristo Jesus, we are no longer live in this body. Jesus Christ lives in this body. At sabi niya, the life I now live in this body, in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Remember last week, sabi ko nga yung weight, yung bigat na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang mananampalataya minsan parang hindi man lang papantayan Sabi na, in-strive tayo, nagsusimikap tayo na pantayan man lang natin ito. Hindi natin kayang pantayan, yes. But yung nagsisikap ka na pantayan man lang, tao nga, pag may utang na loob ka, habang buhay. Tama? Pag tumanaw tayo ng utang na loob sa kapwa natin, habang buhay natin tinatanaw yan. How about Jesus Christ? What He has done on the cross of Calvary? Dapat tayo rin, habang nabubuhay ako, tatanawin ko malaking utang na loob yung ginawa sa akin ni Kristo Jesus. That's why sabi ni Paul,
kasama akong napako. Anong kasama napako doon sa krus ng Kalbaryo? Yung old self ni Paul. Yung dating siya na persecutor ng mga Kristiyano noon, nagpapahuli, nagpapapatay. Yun po, yung old self ni Paul. Nung binihis niya si Kristo Jesus, nabaligtad po. It turned out na si Paul ngayon mismo, nagtuturo siya tungkol sa kagandahang loob ng Panginoong Kristo dahil naranasan niya. And that's why Paul is teaching to the Ephesians, sinasabi niya, naranasan nyo na eh. Bakit nandyan na naman kayo sa pamumuhay just like the Gentiles or pagans? Continuation, verse 25. Therefore, eto na, iisa-isahin natin, tingnan natin, ano ba yung mga old self? Therefore, sabi ni Paul, mahilig si Paul sa ganyan, di ba? Sabi niya, each of you, bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, must put off, ano yun daw? Basahin natin. Ano sinabi? Put off falsehood and speak truthfully. Maganda example ko rito. Falsehood naman, hindi lang siya lying, hindi pagsisinungaling. Just like here, tayo sa mga dito sa simbahan. Ako, pwede ako mag-project sa sarili ko. Oy, pagdating sa simbahan, pastor, ako kailangan kagalang-galang ako. Pero inside my heart, right, ang dumi-dumi ng buso ko. Lahat tayo rito ganyan eh. We can project, we can profess na tayo ay truthful tayo. We speak truthful. But inside our heart, there is lying in our hearts. Yung pagsisinungaling, hindi lang naman sa pananalita. Okay? By means of action also, yung puso natin dito nadi-discern ng Panginoon kung talagang naglalay tayo, nagsisinungaling tayo. Kaya sabi ko, pwede tayo lahat mag-project dito, banal-banal tayo lahat. No? Pwede yun. Pero inside our hearts, falsehood talaga. Lahat tayo, ganyan tayo. Mapandaya. Deceitful desire nga eh. Unless you put off your old self, hindi ka mapupurify talaga in Christ Jesus. Ang sabi pa rito, put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. Siyempre, hindi naman mananampalataya din ito. Tingnan niyo sinabi ni Paul, hindi mananampalataya, ganun din dapat, we can speak truthfully sa kanila. Lang natin sa kanila na totoo tayo. For we are all members of one body. Last week, sabi ko, we are all built up in Christ. We are one body. Tingnan nyo, pag may napulaan na isang mananampalataya, damay tayong lahat. Because all of us, in one part of the body, although in different parts. Pag ako napulaan, lahat kayo mapupulaan din. Ayan ba yung pastor niya sa San Pedro, sa day by day? Right? Kaya sinasabi ni Paul, anong kasakitan na isang parte ng katawan, apektado po ang buong katawan. So member natin, pag may napulaan, lahat tayo damay. Damay ang pastor. Lahat yan. Kasi we are built up in one body, sinasabi ni Paul. Kung anong kasakitan, kung ano yung kapintasan natin, lahat tayo damay. So, iwasan na, sabi ni Paul. Tanggalin niyan yung pagiging sinungaling ninyo, pagkukunwari ninyo, hipokrito ninyo, tanggalin niyan. And speak truthfully, even to your neighbors, even hindi mananampalataya mga kapatid. Di ba ang sarap naman makita sa atin, hindi mananampalataya pag sinabihan, ay, kasi mananampalataya yan eh. Kaysa naman sabihin tayo, ba't ganyan yan, mananampalataya pa naman, born again pa naman. Di ba? Nakita natin yung mga wala namang ginawa ang mga kapitbahay natin o hindi natin kapatiran. Wala silang hinahanap sa atin, kundi yung mga mali natin. Yung mga mistakes natin, yan ang binibilang nila. So what we have to do? Sabi ni Paul, iwasan na niya. Number 1, falsehood, yung pagsisinungaling. Number 2, in your anger, naku, ang daming dito, ang daming makakarelate dito. In your anger, do not sin. Pastor, paano kung hindi magkakasala? Galit nga ako. No? Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Very implying ito sa mga mag-asawa, di ba? Tama? Mga mag-asawa rito. Ano ba, nagkagalit kayo, maghapon kayo hindi nagkikibuan, tapos magta-12 midnight na, sabi ng lalaki, darling, sweetheart, 11:59, napatawarin mo na ako. Ang sabi ng babae, manigas ka dyan, bahala ka dyan, no? Patigasan. Ang sabi rito, wag hayaan, lubugan kayo ng araw. Literal lang naman yun sinabi, pero napakaganda rito, ang sinasabi ni Paul, kung magagalit kayo, wag ninyong patatagalin. Do not nourish, do not nurture. Ganyan din naman kasi. Alam mo, sabi rito, pagka yung galit, yung puot natin, inaalagaan natin, pinananatili natin sa puso o sa isip muna, di ba? Muna dito sa isip, galit ka sa katabi mo, galit ka sa ka-office mate mo, galit ka sa manager mo, nandito sa isip yung galit, di ba? Tama?
Maghapon ka 8 oras, di hanggang 8 oras, maya-maya pupunta na sa puso mo yun, ayan na, nagdo-nurture na rito. Inalagaan mo kasi, di ba? Apektado pa yung trabaho mo, right? Apektuhan ang trabaho natin Anger kasi yan And sabi rito, do not give the devil a foothold. Si Satan po hindi papayag na foothold lang, hindi lang papayag na butas lang po yan. Ang gusto ni Satan, papasukin niyan, palalakihin yan. 8 oras ka nagalit. Hindi na foothold, hindi na butas lang yan. Ang laki na ngayon, right? Kaya sabi rito ni Paul, huwag niyong paabutin ng lumubugan kayo ng araw. And that angry, it will not, hindi makakatulong sa atin bilang sa mananampalataya. And we know that angry is not, hindi yan espiritu ng Diyos. Right? Meron din naman kasing angry na righteous. Meron din namang angry and righteous. Example natin si Panginoong Jesucristo na nagalit siya sa templo, right? Bakit nagalit ang Panginoong Jesucristo? Pinagwasiwas niya yung mga nagtitinda roon. Because ang mga tao noon, they were pretend, ang iniisip nila sa templo nila makikita ang presensya ng Diyos. Doon sila makakasalamuha ng Diyos. Right? Pero nung makita ni Jesus, walang espiritu ng Diyos na nananahan doon sa templo because they are all deceitful. Mandaraya yung mga nandun, kaya pinagtataob niya yun. That is the right anger. May katwiran ang Panginoon. Hindi pa pwede palang mag-aalit. Si Lord nag-aalit At kapag ka mga mag-asawa, mga magulang, huwag niyong pagagalitan yung mga anak niyo kapag gagalit kayo. Paano yung pastor? Galit niya ako pag gagalitan ko Why? Because pag may anger tayo sa puso natin, nagalit tayo sa mga anak natin, kung ano-ano pong mga bad words ang pwedeng lumabas sa bibig ng magulang. Even to your house, yung wives ninyo at saka husband. At saka pag galit tayo, huwag kang magdidesisyon sa isang buhay, sa plano mo sa buhay mo. Tingnan nyo, lahat ng tao na may galit, nagdesisyon kung anong gagawin, lahat po mali, palpak. And because that anger, ang sinasabi ni Paul, do not give the devil a foothold. Wag na wag po. Kaya hanggat maaari, pag nagalit, pawiin kagad, alisin kagad yan. Number 1, falsehood. Pangalawa, anger. Pangatlo, ano kaya? Yung sinasabi ni Paul. 28, anyone who has been stealing must steal no longer. At yung sinasabi niya, ang magnanakaw ay huwag lang magnakaw. Bakit nasabi ni Paul ito? Kasi noong panahon naman may mga Panginoon, may mga alipin, di ba? Yung mga alipin, nagnanakaw sila doon sa mga Panginoon nila. And then, sometimes, nagnanakawan sila ng mga alipin. Ang sabi ni Paul sa Thessalonica, right? Ang taong tamad daw ay wag pakainin. Ang sinasabi rito, you must work. Must work. Magtrabaho ka doing something useful to their own hands. Pag tamad ang tao, paano makakain, di ba? Kayo mga magulang ha, huwag kukonsintihin yung mga anak ninyong tamad. Kasi pagdating po ng araw, kayo mahihirapan. Turuan ng mga anak na maging masipag. No? Maliit na bata pa lang, turuan na yan maging masipag. So that they no longer mahuhulog sila rito. Sinasabi ni Paul, useful. Bakit? That they may have something to share with those in need. Di ba pagka tayo tumatamasa naman tayo ng blessing, nagkakaroon tayo ng puso na mapagbigay. Ayan sinasabi ni Paul. Kapag ang isang taong tamad, wala siyang pwedeng ibahagi sa kapwa na nangangailangan. Samantalang kung tayo masipag na tao tayo, marami po tayong pwedeng gawing tulong sa mga taong nangangailangan. At kapag gano'n ang ginagawa natin, di ba ang dami po nagpapasalamat sa Panginoon? Hindi lamang po tayo. At habang marami nagpapasalamat, dahil ikaw ay nagbibigay, ikaw ang unang binibless ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Napakaganda, di ba? Kasi nung panahon ni Paul, yan yung mga trabaho ng mga taga-Ephesians. They were stealing, nagnanakaw sila. They are in sensuality. Ang dami mga akala ba natin sa panahon natin, more than 2,000 years ago, even that Ephesians, Philippians, lahat ng churches na itinayo ni Paul. Kaya nga siya sumusulat Kasi naobserbahan niya yung mga mananampalataya, doon bumabalik sa dati. Kaya ito yung mga sulat niya, paalala ito. The next verse, 29. Pang-apat, apat na, di ba? Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ayan, ako. Sabihin mo sabihin siguro ng katabi, uy, totoo bang sinabi ni sister o ni brother na pangit ka? Totoo ba yun? Sabihin mo, sino sabi niyan? O, di ba? Nagkikreate ka ngayon ng pagdidivision. Uy, sinabi ni brother, ano ka raw? Ganito ka. Ito, unwholesome talk come out of your mouth. Iwasan na yan. Nung panahon nila, ganyan ang mga nangyayari. Siraan ng siraan. Ang sabi rito,
helpful for building others up. Yung dapat sinasabi na ito, encourage, nakaka-encourage tayo. Lalo na sa pangangailangan ng kapwa natin. Kaya nga sabi ko, tama, tayo ngayon na kay Kristo Jesus, bago tayo magbitaw ng salita, meron tayong second thoughts na tinatawag. No? Iniisip mo muna kung ano yung pwede mong bitawan ng salita. Bakit po mga kapatid? Lalo pagkagalit ka, di ba? Pag nabitawan mo yung pangit na salita, ang hirap bawiin po. Hindi mo na mababawi yun, ang hirap. Kaya may second thoughts tayo. Ibig sabihin, may pangalawang pag-iisip ka para bago ka bumitaw ng salita, doon sa makakarinig o makakarinig, it will benefits dapat. Hindi yung distraction. Pwede kasi mangyari sa atin, kaya ba yung mga mananampalataya? Ba't ba? Kaya sabi ng iba, pag nasa bahay, ibang attitude niyan eh. Pag nasa simbahan, ang bait. No? Dali natin yung simbahan sa bahay para doon bumait din naman. Tama? Kasi ganyan nangyayari. Wala, pagdating sa bahay, iba na yung bunganga, iba na yung bibig, iba yung sinasabi ng bibig. Kaya nakakalungkot. Sabi ni Paul, iwasan na ninyo yan. Dapat, yung bibitawan ng inyong salita, lalabas sa inyong bibig, it will benefit or helpful for building others up. Yung makaka-encourage pa nga, lalo na sa may pangangailangan. Sila dapat ang iniisip natin, ang unang magbe-benefit sa sasabihin natin. Wag lang tayo. Kaya sabi ni Paul, mas bigyan nyo ng pahalaga ang kapakanan ng kapwa ninyo kaysa sa sarili ninyo. Nakita niyo Jesus na si Paul? Ang galing din ni Paul eh. Ang binibigyan niya ng priority, kapakanan ng kapwa niya bago ang sarili niya. Kasi lahat tayo may kapakanan eh. May sarili-sarili rin tayo. But pagka tayo nag-isip na, isipin ko muna yung kapakanan ng makikinig sa sasabihin ko. That is Jesusness. Napakaganda. The next verse, 30. Verse 30, ito naman. And do not grieve the Holy Spirit. Yung mga binanggit kanina ni Paul, yung 4. Pagka nandoon pa rin daw sa atin yun, na attitude natin, ganun pa rin, character natin, yung Holy Spirit na tinanggap natin, nagigrieve daw to. Paano ko siya illustrate? Di nagsinungaling ka. Di ganyan ang Holy Spirit, malaya, di ba? Nagsinungaling ka, o yung isang pa, tinali mo, kasi nagsinungaling ka eh. Di ito lang magalaw, tsaka isang pa lang. O. Nagsinungaling ka, ngayon nagsabi ka ng ibang, yung naninira ka ng kapwa, natali na naman yung paano Holy Spirit, di kamay na lang. Hanggang sa sunod-sunod, natali yung kamay. Anong sabi ron? Sa Tagalog, nasisikil. Sikil yung Holy Spirit na tinanggap natin dito sa puso natin. Dapat, malaya siya nakakakilos, nakakagawa. Remember that in Galatians, the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, patience, peace. Ang dami doon, self-control, right? 9, fruit of the Holy Spirit. Dapat yun na lumalabas sa ating pagkatao, attitude and character natin. But dito, ang sabi dito, do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed. Yun daw ang tatak natin. Alam niyo, ang tingin ng langit sa atin, pagka meron kang Holy Spirit, anak ka ng Diyos. Tingnan niyo yung malaking farm sa Tagaytay. Bakit yung mga hayop na baka, yung alaga ng isang rancho? Sa rancho, di ba? Sa rancho, may mga tatak sila, di ba? Right? Anong po? Para malaman kung kaninong may-ari yung mga baka na yun. May tatak talaga yun. Sa atin, ganun din. Kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus, the Holy Spirit dwell in you, within you, you are the children of God. You are sealed for the day of redemption. Nung tinanggap mo si Jesus Christ. Right? Palakpakan natin si Jesus. Ang tingin sa atin lahat, anak tayo ng Diyos because we were all sealed by the Holy Spirit. Ano sabi niya sa 31? Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Yan. Kaya pala minsan may galit sa iyo, bata pa lang. Hello, gaganon na yung bata. Ang suplado, galit sa'yo. Ba't kaya galit sa akin yung bata? Yung pala yung nanay, nagkwento. Alam mo si pastor. Si Raulo yan, pastor nyo. No? Bata maliit ha. Kinakamayan mo, tapos kaya pala ayaw, galit sa'yo. Tinuruan ng nanay. Ito yung sinasabi, yung bitterness. Ang bata-bata, bakit may bitterness sa puso? Kaya mga magulang, mag-iingat tayo ha. Mga lolo, grandfather, grandmother, sa mga apo natin. Huwag ka pumunta sa kapitbahay, huwag ka makapaglaro doon ha, madamot yun. Huwag ganyan ituturo sa mga bata. Bitterness po yan na itatanim sa mga bata. Walang kaalam-alam yung kapitbahay nyo, galit yung anyong apo, pero ang kaaway kayo naman. Tama? Naituturo yan bitterness din yan. Dito sa church natin, ganun din. Kapag kami nakagalit kang isang kapatiran, huwag mo na idaldal sa ibang kapatiran. Kaya pala iniiwasan ka ng ibang kapatiran. Hindi mo naman alam bakit iniiwasan ka. Yung pala nainguso ka ng isang kapatid. Chinismis ka. Yan yung mga rage,
anger, brawling, and slander. Nabuo na. Sabi rito, form of malice yun. Lahat yun, form of malice. Nagigrieve yung banal na espiritu na nasa ating puso po, mga kapatid. Ayaw ng Lord yan. Yan ang sinasabi ni Paul sa taga-Efeso, sa Ephesians. Get rid of all. Parang sinasabi niya, tanggalin nyo, alisin ninyo yan, iwanan ninyo yan. Iwanan ninyo yan. Get rid of all bitterness. Lahat yan, hindi makakabuti sa banal na espiritu. Kasi mga taga-Ephesians, they were living talaga sa sinful nature nila. Because ang sinasabi rito, yung sinful desire nila, yung natural, tayong lahat meron tayong nature eh. Ang tao may nature eh. Pero nung tinanggap natin si Panginoong, hindi siya 24 hours, right? May process eh, mga kapatid, process. Pero habang tayo'y nagtitiwala sa kapangyarihan ng banal na espiritu, patuloy po tayong binabago. Una, yung ating mind, yung ating utak, yung ating isip, yan ang binabago una. Sabi ko kanina, hindi ka mababago hanggat hindi nauuna ang takbo ng pag-iisip mo. Romans 12:2, renew your mind every day. Sabi ni Paul, kasi yung nakikita natin dito sa sanlibutan, mapandaya po. At madalas naman madaya talaga tayo. No? Tingnan nyo, may mga sale. Sa SM nakita ko, August 16 yata yun, hanggang 18, may sale, 70%. No? Ano yan eh? Pandaya yan eh, di ba? May budget ka naman talaga para sa mga bills mo. Nakita mo, pumunta kayo ng SM, di ba? 70%. Di sira ang budget mo. Bili ka nito, bili noon. Pag uwi mo sa bahay, nagsisisi ka. Kung minsan yung binili mo, hindi mo rin naman nagagamit. Mga simple. Bumili ako ng mineral water na minsan dyan sa SM. Nanood kami ng sine. Kasama ko yung mga PWD. No? 3 lang naman kami. Nilibre ko. Binigay sa akin tubig. May libreng tubig daw. 4. Example lang ha. 4. Binalik ko yung isa. Sabi ko, may sobra. Ay, naku, salamat po, kuya. Kita ninyo? It is a malice, form of malice. Sometimes yung maliliit na bagay, akala natin, okay lang yun. Pwede, okay naman, nagkamali siya 4, di may reserva ako isa. Pwede naman ganun, right? Pwede. Pero dahil yung banal na espiritu na nasa atin, ayaw niya yun. Nagigrieve siya, ang sasabihin niya, isoli mo yan. Dati ganyan ka, pero ngayon hindi na. Palakpakan nyo kayo mga sarili nyo. Ang form of malice, ang dami mga pandaraya sa atin ni Satan. Kaya sabi ko kanina, do not give a foothold si Satan. Maliit lang ang gusto niya. Palalakihin niya yan. Mag-asawa, pag nagkagalit kayo, wag na wag niyong palalakihin. Kasi si Satan ang gusto magpalaki niyan eh. Right? Kaya pagka merong hinubad, meron tayong susuotin. Dumating yung asawang lalaki. Lasing, no? Ang sabi no, hubarin mo! Maghubad ka. Ang sabi ng lalaki, nakailam. Sabi, ngayon na, maghubad na ako. Hindi. Hubarin mo yung pagkatao mong pangit. Right? Kailangan may hubarin eh. So that you will use yung new self mo. May bagong buhay kay Kristo Jesus. Verse 31. Ito yung recommendation ni Paul ngayon. 31 and 32. Ang sabi ni Paul, hinighlight ko yung B. You know, pag may B tayo nakikita niya, hinahighlight ko, ito yung human being natin, yung buong pagkatao natin, the wholesome ng pagkatao natin, maging kind and compassionate tayo to one another. To one another. Kanina sabi ko yung neighbor, even the neighbors, be kind to them and compassionate to them. And forgiving each other. Just as in Christ, God forgave you. Madalas natin marinig sa mga ninuno natin araw, di ba? Magpatawad ka. Kung si Kristo nga, nagpatawad eh. Ito yun, no? Dito pala nakuha kay Paul. Right? Pag nagkasala, miyembro ng pamilya, nagkamali, nagkasala, kahit anong bigat ng kasalanan, matuto tayo magpatawad. Kasi kung minsan, tingnan natin yung gravity ng kasalanan eh. Yes, kung parusahan mo, di parusahan mo, pero matuto ka magpatawad. Gugustuhin mo ba yung anak mo, nagkamali, hindi mo napatawad, saan tatakbo yung anak mo? Saan siya pupunta? Yung magulang mo, nagkamali. Sinong unang lilingap dyan? Di ba tayong pamilya? And that is Jesus Christ. Be kind and compassionate to one another. Yung one another na to, ini-imply ito ni Paul, hindi lang sa ating mga magkakapatid, even to the Gentiles. No? Yung mga hindi mananampalataya, i-apply natin ito. Kasi pag may ganun daw tayong puso, ang sabi rito, katulad po tayo ni Kristo Jesus, na pinatawad tayo unconditionally. Walang tiningnan sa atin. Nung tayo lumapit, humingi tayo ng tawad kay Jesus Christ, your sins were forgiven. Go in peace. Di ba? Ang isang taong napatawad, pinatawad natin,
Mapapayapa po yun. Pangalawa, ikaw na nagpatawad, mas payapa ang puso mo. Because Jesus Christ forgave you. Palakpakan natin si Jesus. Nakita natin, di ba, yung simpleng form lang ni Paul na pwede na-remind ako ngayon, salamat sa message. Kasi tama yung sinasabi nito. Meron akong papakita sa inyong diagram. Ito yung maganda. Yung old ways tsaka yung habits. Yan. Nakita niyo po? Yung kanina mga sinabi ko, mga old ways. Ayan naka-highlight yan. Pero yung habits natin, we are in the truth. Takot ka na ngayon magsinungaling, no? Even in your action, takot ka na. Do not project yourself na banal ka. Ito ako in the process ako na Okay lang yun, inaamin mo na ganun ka. But now, you are in truth, nakikristo ka na. Kahit na maliit na bagay na ayaw mong palampasin dahil nasa katotohanan ka, hindi ubra sa akin ito. No? Parang asiwa ka na gumawa, magsinungaling. Naranasan ba natin yon? Parang asiwa ka na magsinungaling, mag-lie. No? Yung mga coupon, yung mga bond paper nga sa opisina nyo, kunyari, kukuha kayong 5 piraso akala nyo, ganun lang O kaya yung mga ballpen, ang dami, iniuwi nyo. Ang sabi ng anak, yung isang anak, pinatawag dun sa guidance sila, yung magulang pinatawag. Nung pinatawag, sabi, bakit nyo pinatawag, sabi ng tatay? Kasi yung anak nyo nag-steal ng ballpen anong lapis? No? Nagnakaw ng lapis yung bata. Grade 3 lang. Di, nausap ng tatay, nasa harapan sila ng guidance, sabi ng tatay, nak, ginawa mo ba talaga yan? Opo, kasi ubos na yung lapis ko Tama, sabi ng bata. Sabi ng tatay, ba't di mo sinabi sa akin, ang dami kong kinuha sa opisina namin, tambak dun sa bahay. Nakita natin, that is form of malice. Form of malice, falsehood. Akala niya okay lang yun. Unrestrained anger. Hindi dapat nananatili yan tumatagal. Dapat doon tayo sa reconciliation. Always be reconciled, yung sinasabi ni Paul. Stealing, generous sharing, foul language, it will be helpful speech. Nababago. And then yung animosity, nagkaroon ka ng kindness, nagkaroon ka ng compassionate. Kaya nga sinasabi natin, be Christ-like. At the end, itong pinapangaral ni Paul, maging katulad kayo ni Kristo. Renewed in Christ. Yung sabi ko kanina, the next slide, ngayon na kay Kristo na tayo. Tama? Meron na tayong new outfit. Wala na yung luma. Basura na yung luma, itapon na yan. No? Itapon na yan. Kaya nga pag may mga bago tayong damit, yung mga luma, pinamimigay natin to the poor, right? Tama? Kasi ayaw na natin yung bago ang gusto natin. Just like our spirituality, yung buhay natin. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus, may binihisi sa atin. Alam nga naman yung luma, suot mo, pinanloob mo, tapos yung kay Kristo, di nandoon pa rin yun. Ang sinasabi ni Paul, kailangan yung hubarin yung old self. You have to put off your old self. Otherwise, nandoon pa rin yun. Pinanloob mo yung bago, ganun pa rin. Kaya may bago, isuot natin. New outfit will exhibit new habits. Pag nabago ang takbo ng isip natin, mga kapatid, ang kasunod po nun, mababago yung habits natin, mababago yung lifestyle natin. At makikitaan tayo, tama, nakikristo talaga yung tao na ito. Ito yung baunin natin. Let us wear our new outfit daily. Mga susunod na week pa, meron pa tayong pag-aaralan dito, yung sinasabi na you have to wear yung balute, the armor of God. The same. Doon tayo papunta rito sa tinatalakay po natin. Let us wear our new outfit, mga kapatid. Ugaliin natin. Bago tayo alis sa bahay, tingin tayo sa salamin. Lord, ibibihis kita ngayon bago ako lumabas ng bahay. Kasi paglabas natin, napakarami mga form of malice. Ang dami mga deceitful, nakikita ng mata natin. That's why kung nakabihis tayo, si Kristo Jesus ang ibinihis natin, hindi tayo kayang dayain ni Satan. Let us bow our head and close our eyes. Minsan pa, O Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin dahil kayo talaga yung best example sa mga pamumuhay namin. Personally, Lord, hindi naman po namin talaga kaya magbago. Pero salamat po sa biyaya ng kahabagan at kaawaan po ninyo. Meron kaming banal na espiritu na patuloy po na nagpapaalala sa amin. To teach us more, Lord. Mahirap, may process, pero salamat pa rin po dahil kayo ang nagbigay sa amin ito. Patuloy niyo po kaming hubugin, Panginoon, ayon sa kawangis ng iyong anak na si Yesu Kristo, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. At naniniwala po kami, Lord,
walang imposible na kami ay mabago. Una sa lahat, yung aming isip papunta sa aming mga puso. So that we will be able na isa pamuhay namin, sino si Kristo na tinanggap namin. Just like Paul, nung sinasabi niya roon sa Ephesians, mamuhay kami ng naaayon sa kalooban mo. And we can live in peace, a joyful heart, at yung pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoong Sus, pwede po namin ibahagi. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.